Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawantin mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga sa Diyos, matapos linisin at sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap ang kanyang sarili, ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo, mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at mamugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalos ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Pagandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Para po sa mga pilgrims and devotees si Padre Pio, welcome po sa National Shrine of Padre Pio. Sa Ebanghelyo ngayon narinig natin, sinabi ni Jesus, inihalin tulad niya ang paghahari ng Diyos sa 2 maliit na bagay. Una, sa isang butil na mustasa. Ang sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay tulad ng isang butil na mustasa na tinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at mamugad ang mga ibon sa mga sanga nito. At pangalawa, inalintulad niya sa isang libadura, na kung saan pag inihalo sa harina, ito ay umaalsa at nagiging isang tinapay. Mga kapatid, mayroong sinasabi na ang lahat ng bagay ay nagsimula sa maliit. Kahit tayo mga tao, hindi naman tayo pinanganak na ganito na agad ang itsura natin. Matanda na o kaya malaki na agad. Nagsimula tayo bilang bata. Kaya nga ang paghahari ng Diyos ay inalin tulad sa isang maliit na kung saan ito ay lumalaki. Kaya nga nung tayo bininyagan, tinanggap din natin ang binhi ng ating pananampalataya. Pag sinabing binhi, ito ay maliit. At habang tayo lumalaki at nagkakaedad, at tayo lumalago rin dapat itong pananampalataya nito sa buhay natin. Kaya nga, kung ating pagninilayang mabuti, para saan ba ang paghahari ng Diyos? Sinasabi ng Panginoon na kung saan tayo bilang tao, ang paghahari ng Diyos ay dapat ay tinatanggap natin sa buhay natin. Pero sa paanong paraan? Kinakailangan tayo maging maliit, magpagpakumbaba. Dahil ang paghahari ng Diyos ay hindi pwede sa mga taong mayayabang at mapagmalaki. Kaya nga, di ba, inahalin tulad ng Panginoon, sinasabi niya, kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan maging tulad ng isang bata. Dahil ang paghahari ng Diyos ay iba sa iniisip natin. Di ba, pag sinabing kaharian, ito ay isang grandiosong lugar. Ito ay mayroong malawak na lupain, mayroong magandang palasyo, at mayroong hari. Iyan ang kaharian sa mundong ito. Pero ang kaharian para sa atin, bilang Kristiyano, ay ang kaharian ng Diyos na kung saan hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin, nasa puso natin, nasa atin mismo. At ang kaharian na yan ay dapat nating makita sa buhay natin kung paano tayo makikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya nga, di ba, ating pagninilayan sa buhay natin, itong kaharian nito, sinasabi na nandito na pero wala pa. Dahil hindi natin namamalayan sa buhay natin. Kung hindi tayo, kumbaga, makita natin sa sarili mismo natin. Tayo nandito ngayon para humingi tayo ng tulong sa ating patron na si Santo Padre Pio. Si Santo Padre Pio ay nagsimula rin simpleng tao. Siya ay biniyaan ng Panginoon at binigyan siya ng, kumbaga, kapangyarihan. Hindi man yung kapangyarihan naman ng magic. Pero yung kapangyarihan na yon, yung magpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At yung kaharian ng Diyos na yon ay sinabuhay niya mismo sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba, pagiging simple sa kanyang pamumuhay, sa kanyang panalangin. At itong kaharian ng Diyos na ito ay nabunga, nagkaroon ng bunga sa buhay niya at ibinahagi niya sa kanyang kapwa. Kaya nga marami mga taong lumalapit sa kanya, humihiling ng panalangin.
At ang panalangin na yon ay hindi lamang sila'y pagalingin sa kanilang pisikal na karamdaman, kundi sa kanyang, kumbaga, kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ano? Kaya nga itong Ebanghelyo ito, mga kapatid, isang palala rin sa atin. Ano? Kung gusto nating tanggapin ang karya ng Diyos, kinakailangan tayo matutong magpakumbaba rin sa buhay natin. Ano? Dahil ang isang taong mapagmataas at mapagmalaki ay walang, kumbaga, karapatan sa kaharian ng Diyos. Ano? Ang buhay ng tao, ano, kung ating pagninilayan, wala tayong dapat ipagmalaki sarili natin. Ano. Lahat ng bagay na mayroon tayo sa mundong ito ay kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. At ito ay dapat natin ipagpasalamat lagi sa Kanya. Ano. Kaya nga, itong Ebanghelyong ito ay paalala rin sa atin, ano, na sana tayo bilang mga Kristiyano, makita natin ang tunay na kaharian ng Diyos sa buhay natin. Ano. Hindi lamang tayo basta nagsisimba, hindi lamang tayo basta nagdarasal, kundi tayo dapat ay isinasabuhay natin ito, lalong-lalo ng ating pananampalataya sa Kanya. Ano? Dahil ang pananampalataya na yan, ito ang tumutulong sa atin para harapin natin ang ating mga pagsubok sa buhay. Ano? Di ba? Yun ang nagdadala sa atin na harapin natin ang lahat ng mga problema. Ano? Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, nung mga alagad ni Jesus sa Kanya, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Pananampalataya na kung saan kaya nilang harapin at tiisin ang lahat ng mga pagsubok na nararanasan nila. Ano? At ito rin yung pinagdadasal natin, mga kapatid. Araw-araw tayo ay nagdadasal. Ano? Marami sa atin dito nakakaras sa mga problema sa buhay, mga suliranin, mga pagsubok. Ano? Alam natin, wala tayong ibang nilalapitan kundi ang Diyos. Ano? At ang Diyos na yan ang tumutulong din sa atin para makayanan natin ang lahat nating mga pinagdadaanan sa buhay. Ano? Si Padre Pio, hindi rin ligtas sa mga karanasan na yan. Nung siya'y nabubuhay pa, marami rin siya mga pinagdaanan sa buhay. Ano? Marami siyang mga, kumbaga, paghihirap na pinagdaanan, ano? Lalong-lalo na nung natanggap niya yung 5 sugat ng ating Panginoon, yung stigmata. Ano? Ito ay nagdulot sa kanya ng paghihirap, ano? Ng sakit. Ano? Pero kailanman, hindi siya nagreklamo. Tiniis niya ang lahat ng bagay nito dahil alam niya ito ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kanya. At ito'y binahagi niya sa lahat ng tao hanggang ngayon. Ano? Kaya nga, si Padre Pio, kumbaga, sikat na santo. Ano? Marami mga tao ang lumalapit sa kanya, humihiling ng kanyang panalangin. Then alam natin, siya'y nakakatulong sa atin. Okay mga kapatid, hindi lamang sana kamti natin o gustuhin natin na tayo gumaling sa ating mga pisikal na karamdaman, kundi sana makamtan din natin ang kagalingan ng ating kaluluwa. Ano? Mahalaga para sa atin ang ating kaligtasan. Ano? Tandaan natin yan, ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano? Kaya mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng misang ito, ipagdasal natin naway pagkaloob ng Diyos ang biyaya na kinakailangan natin. Ano? Naway pakinggan ng Diyos ang ating mga kahilingan at paggalingin niya tayo, hindi lamang sa ating mga pisikal na karamdaman, kundi makamtan din natin ang ating mga kaligtasan. Para po sa maghahandog ng saburay pakahulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming dumika, tunghayan mo ang mga alay namin ihain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod naming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay aming pasalamatan. Pinabibigyan mong ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel sisiawit ng papuri sa walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nangungugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalaban, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu kayong banal ang makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapi nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at tanang kaparian. Alalagaan mo rin ang mga kapatid namin naghilay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at paluin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalusuyong buhay na walang bakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Inang Diyos, ni San Jose na kanyang linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na naway dito sa daigdig ng kalusog sa iyo, may pariwang nawa namin ang papuri sa karangal mo sa pamitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesu Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ngayon mga kapatid, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, dilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan At ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalitan ninyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis Spiritonum Patris, Jesu pos pete aquae, Cibus et potes noster, Cibus et potes noster, in itinere Domus Dei. Jesus for divine, be us strength each day, so we can sing His witness to your love and our care, to those in great need, both near and far away. We will lead them back to you, all those you led astray. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kain ng buhay, handog ng Ama, bukaran ng buhay, batis ng biyaya, maging pagkain sa amin at inumin ng tanan, sa paglalakbay namin sa tahanan ng Ama. Jesu panis Spiritonum Patris, Jesu pos pete aquae, Cibus et potes noster, Cibus et potes noster, in itinere Domus Dei. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang aming ginagampanan ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobre. May pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula sa ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mahal na pumanaw. Ika-4, ngayong Sabado ay ika-2 ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahan magdala ng kandila. Ika-5, pinsalang dulot na nagdaang bagyo. Panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking space na magagamit sa loob ng pambansang dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking A ay ang mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slot ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ika-6, pakinggan po natin ngayon si Archbishop Gilbert Garcera, ang Arsobispo ng Lipa. Ito po si Archb, ang inyong Arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos na nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocese Social Action natin sa pamumuno ni Father Jas Shapko. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang Arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Kaugnay din po nito, ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay handang tumanggap ng inyong mga tulong at donasyon
na ating pamamahagi sa mga kapatid nating nasalanta ng bagyong Christine. Para sa inyong mga ibabahagi, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina ng parokya at pamisahan o kaya sa mga detalyeng makikita sa screen. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit niya ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon, at mapakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. naway pagpalain kayo makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Uy ng mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak ni si Jesus, puso namin ay ihandog, ihatid mo kami sa langit.